of Deuteronomy chapter 6, 4 and 5. I read Deuteronomy chapter 6 verses 4 and 5. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. This is the word of the Lord. May the Lord bless the reading of His word. Shall we pray? Father, we thank you for giving us an opportunity to once again ponder upon your word. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin sa buong araw. And we pray that you will be our teacher this afternoon. The one who will give us the truth that we need to do, that we need to apply in our personal lives and as a church, as a family. And Lord, in our midst, may we glorify your name. Please forgive us from all our sins. Remove anything that would hinder us. And Lord, let me see your truth in the way you want us to see that. We glorify you na this in Jesus' name. Amen. So we are on the fourth. Ito yung pang-apat na preaching ko sa inyo sa series. Love God above all is to love God with all I am. Ito yung pinaka-heart kasi nung buong commandment kung titingnan natin. Kaya ulit-ulit na gustong sabihin ng Panginoon sa akin. Now, speaking of, have you been in love? Yes. Sino ang hindi pa nakaranas ng na-in love? Please raise your hand. Baka hindi nyo lang alam na na-in love. O na-in love ka rin ba? Mami love. Pwede ba mabuhay ka sa mundo na hindi ka na-in love? Hindi naman necessary kasi mag-in love ka sa tao agad. Diba? Pwede ka namang ma-in love sa mga parents mo. Yung iba, in love sa mga bisyo nila. Kaya hindi nila maiwan-iwan, di ba? Yung iba, in love sa sarili din nila. Contento na sila ma-in love sa mga mukha nila. So yes, because kapag in love ka kasi, yung na-in-love ang lalaki sa babae at ang babae in love sa babae, wala naman kasing panahon na hindi mo siya iniisip. Palagi mo siya iniisip, lalo na yung tinatawag na courting stage. Yung in love ka talaga. Yung tinatry mong i-win yung heart. Yung nililigawan mo. Wala kang ibang iniisip kung ano naman ang next mong gagawin, kung paano mo siyang mapapa-in-love. Lalo na kung nakikita mong medyo tagilid ka. Di ba? So, ang isang taong in love, he will do everything to get the attention ng taong mahal niya. And when I say that, everything that is good, everything na akala niya, yun yung makapagbibigay daan upang ma-in-love yung taong na-in-lovean niya, gagawin niyang lahat. Diba? So kung dinanas niyo yun, maintindihan niyo yung sasabihin ko ngayon. Ako na-in-love ako. Yung totoong in-love ha, sa asawa ko. Akala ko kasi yung mga una in-love ako, hindi yun. Puppy love. O ano pa rin mga yun? Puppy love lang. Oh, may tinatawag silang puppy love, di ba? Oh, sa Tagalog, pagsintang pururot. Oh. Pero yung totoong in love kasi, iba eh. No? Yun ang naranasan ko nung na-in love ako sa asawa ko. Iba talaga siya. Yung sasabihin ko na, doon ko talaga nasabi na, mawala ng lahat, basta siya lang. Have you ever felt that way? No? Bahala ng lahat. Bahalang wala sila. Basta siya lang ang gusto ko. Wala lang iba. Sinabi ko kasi sa kanya talaga na totoo yun. Greatest love. Okay. So dahil naunawaan ninyo yung feeling, God said, love me like that. Diba? Ayun. Ano yung nag-occupy ng time nyo ngayon? Sa mga bata, mamatay-matay silang kukunin mo yung cellphone kapag nag-ML. Di ba? Yung mga teenager ngayon. Gusto yung makita yung espiritu nila na lumalabas sa katawan nila. Kunin mo yung cellphone. Oo. Yung parang gusto ka nilang kainin kasi kinuha mo bigla yung cellphone. Kasi nga yun yung nag-occupy ng time, yun yung nag-occupy ng kanilang attention, ng kanilang effort. In love na in love sila sa paglalaro ng ML. Then,
you know what God means? Love me like that. Sa babae at lalaking in love, wala silang ginagawa, kundi ang effort talaga na may in love sa kanila. Ano sabi ng Panginoon? Love me like that. Sa mga anak na mahal ang kanilang mga magulang, na talagang pinili na maging single for life. Yun na lang, magandang pakinggan eh. Kasi pag tinagalog ko, masamang pakinggan. No? Ano po sa Tagalog? Piniling, wag kang ganyan. Hindi ko lang sinabi ko. Piniling niya maging single for life dahil nga gusto niyang i-sacrifice yung sarili niya para sa kanyang pamilya. Love me like that. Sa isang ina, nagagawin ang lahat upang ang kanyang anak ay mapabuti. Kahit na anong mangyari sa kanya, basta maging mabuti lang ang kalagayan ng kanyang pamilya. God said, love me like that. Ang dami nating distraction kasi. Pero ang lahat na nagdi-distract sa atin, kung titingnan at iisipin natin, yun yung nagbabalik sa atin, na gusto ng Panginoon, kung ganun ka magbigay ng iyong lakas, ng iyong atensyon, ng iyong buhay sa kung ano paman ang siyang gumigila sa iyo para makalimutan mo ang lahat, mahalin mo ako ng kagaya niyan. And that is the verse he's talking about. Hear, O Israel, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. So, saan yung mas madaling maintindihan? Yung kasasabi ko lang o yung mamatay-matay ka sa isang bagay, sa isang tao, sa buhay mo? We really have to parallel that. Kasi ang galing ng passion natin for other things, yet yung dapat nating object of what we call, of who we should be. When in terms of prioritizing, loving, worshiping, and should be getting our attention, yun yung nai-ignore natin. Can you imagine that? I remember an illustration, Christmas illustration, merong nag-birthday, nag-invite ang nag-birthday, tapos dumating yung mga guests, lahat sila may regalo. Pero nung sinabing bigay na ng regalo, sila lahat ang nag-exchange ng gift, pero ang nag-birthday, walang gift. Pwede bang mangyari yon? Ikaw ang nag-celebrate, pero ikaw ang walang gift. Pero tingnan yung ginagawa ng mga tao. Every December. Hindi ba? Nagbibigayan. Galante sa isa't isa. But have you seen an emphatic emphasis kapag pagdating sa anong ibibigay ko sa Panginoon? May nagaganon ba pag Christmas? Wala, di ba? Tayo lang. Ay, mag-party tayo. Pumunta tayo sa ganito. Tayo lang palagi. Eh, sino ba ang reason ng celebration? Bakit nagki-Christmas tayo? The Lord Jesus Christ. But the very one who celebrates His birthday is the one deprived of any gift at all. Ang sarili lang natin ang iniisip natin. Isn't it frustrating? Ganun yung ginawa ng Israel. After saying all of this, for a short period of time, okay pa. At kung ititrace nyo, nung namatay na si Joshua, lahat ng leaders niya, lahat ng nakakita sa ginawa ni Joshua, nakalimutan na nila ang Panginoon. Habang buhay pa yung mga taong lumaban, tumayo sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, buhay din sila. Pero nung nawala si Joshua and all the leaders and that generation, another generation, yun yung description doon, Judges 2:10, another generation lumabas na hindi nila binigyang halaga kung ano man ang ginawa ng unang generation. And that is quite sad. So, this is the challenge for all of us. Ano ang isang bagay na willing akong mamatay at mag-sacrifice? Kung willing kang mamatay at mag-sacrifice sa bagay na yon, God said, do that to me also. So, how to love God with all that I am? First, give your undivided attention to God. Anong sabi ng verse? Hear, O Israel,
Bakit ito yung sinabi ng Panginoon? Kasi una, nung panahon na ginawa yan, hindi pa marunong magbasa ang mga tao. The only way that they will know about God is they have to hear what Moses said. Hindi pa sila marunong magsulat. Kaya kung titingnan ninyo, even sa Revelation, kung sino man ang nakikinig. Di ba? Kasi nga, binabasa lang yon. Can you imagine those people, they are not that literate, pero they hear. Nakikinig sila. Ibinibigay nila ang kanilang undivided attention sa dapat nilang marinig. And this is what God is telling us. There are so many voices that competes with the voice of God sa ating mga buhay. Ang tanong dito is this: nung sinabi ng Panginoon ba na, "Hear, O Israel," nakinig sila o wala? In Psalm 95, 6-11, kung titingnan natin, and let me read that on that particular passage, Psalm 95, dito mo makikita kung totoo bang nakinig sila after na sinabi ito ni Moses sa kanila nung sila ay pumasok na sa Promised Land. Psalm 95 verses 6-11, ito sinabi ng salita ng Panginoon. "O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as at Meribah, as on the day of at Massa in the wilderness, when your fathers put me to the test and put me to the proof, though they had seen my work. For 40 years I loathed that generation and said, they are a people who go astray in their heart, and they have not known my ways. Therefore I swore in my wrath, they shall not enter my rest." Nakinig sila, hindi? Hindi. Anong sabi dito sa passage? 40 years ko silang kinakausap. Can you imagine a relationship na 40 years hindi nag-uusap? Grabe, no? Mag-asawa kayo, pero pag nagkikita kayo, hindi kayo nag-uusap. Isa lang ang in love. Yung isa, ewan kung in love. Sabi ng Panginoon, 40 years, I loathe that generation because every time God speaks to them, they don't listen. So nagsisimula talaga ang tunay na pagmamahal kung ikaw ay willing na makinig. Isa sa mga learn ko, kung nag-aaway kayong mag-asawa, huwag kang sasabay sa galit ng asawa mo. Makinig ka talaga. Kasi kapag marunong kang makinig at marunong kang manginig, ha? Madaling magkakaunawaan. When I say that, hindi ka nanginginig dahil takot ka, kundi nire-respeto mo kung ano ang gusto niyang sabihin. Nakikita niyo ba ang the way tayo mag-communicate? Pag nag-aaway, palakasan ng sigaw. Kung sinong malakas, siyang panalo. Pero ang tanong, dahil ikaw ang pinakamalakas, panalo ka ba talaga? Malakas lang yung boses mo. Sabi nga nila, ang marital relationship and communication is more on tone. Kahit tama pa yung sinasabi mo, pero hindi tama ang tono mo, you will never win. You will never win. Ako, sa pamilya namin, nakita niyo naman siguro nung klase kami mag-usap. Talagang tatapangan. Hindi ko na kailangan i-prove yan sa inyo. Every weekend, and every time I encounter you siya, ang tapang, di ba? Andun sa likod. But, when I got married to this very gentle woman, I learned how to mellow down. Kasi sabi niya, pag nagalit ka, kailangan ka magsumigaw. Sabi ko, kung ano? Hindi ko naman kailangan sumigaw kahit galit ako. Yan. Alam kong galit na yan, kapag kumausap sa akin yan, pure English. Wow. Sabi ko, galit na. Dire-diretsong English eh. Sabi ko, anong problema natin?
Don't you ever know? Sabi niyo yung English. Oh, akala mo, ikaw lang marunong mag-English. So pag nag-English na yan, pero pero galit na, pero very firm, and yung boses, control. Grabe. Sabi ko, pag-aralan ko nga yan, nagalit ako, pero hindi ako sumisigaw. Mas na-learn ko ngayon kasi nakatira kami sa bahay ng nanay niya. So, sige, sumigaw ka. Talagang dinidira ako minsan. Galit ka. Sige, sumigaw ka. Di makasigaw. Ha? Palibhasa, nasa teritoryo mo ikaw. Di ba? Eh, sa kabila, yung ate niya, nandyan. Saka yung pinsan niyang doktor, nakatira. Yung nanay, nasa iba ka. Pag naaway kami, nag-away kami, naririnig ka. Ang hirap. Pero kami nung doon lang, totoo kapag kasama niyo yung piyanan niyo. Nay, love you, Nay. Pagkakalo mo. You have to know how to get angry na hindi sumisigaw. Yun yung na-learn ko. Kaya ngayon, pag galit ako, I learn how to be mellow anger na tinatawag. Mellow lang yung one, pero firm yung boses ko, tsaka alam na ng anak ko na galit ako. Oh. So, nalilearn pala yun. Higher percentage of tone matters in communication. Kahit anong ganda pa yung sinasabi mo, kung ang tone mo hindi pala tama, kahit i-research nyo pa yan. Sa skill in communication, tone really matters. So ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa Israel, makinig kayo sa akin. Yung una niya pagbibigay ng commandment, through the thunder and lightning, di ba? And fire and smoke, hindi kinaya ng Israel. Hindi nila kinaya, hindi binigay yung 10 Commandments. Ni-request si Moses, pwedeng ikaw lang makiusap sa Diyos, Moses. Sabi mo lang sa amin yung sinasabi niya. Hindi kaya ng dibdib namin. Can you imagine that? What if ganun yung gawin ng Panginoon sa atin ngayon? Na kapag nagsalita siya, you can hear the thunderous voice of God, and matatakot ka na lang pag nakikita niyo yung aso kapag kumikidlat at saka kumukulog, lalo na sa New Year. Saan pupunta yung mga aso? May mga pet ba yung mga amo nyo? O, pag nakakapagrinig ng ng mga fireworks, anong ginagawa ng mga aso? Kung saan talaga naghahanap na pwede lang i-cover yung sarili nila. And I believe that is the feeling of the Israelites when they heard God sa Mount Sinai na sinabi yung 10 Commandments. Kaya sabi na, Moses, please tell God to stop speaking. Grabe no? Sila talaga yung na-request. Pero, yung pinakamagandang nangyari, yung kay Elijah. Wala sa fire, wala sa earthquake, wala sa thunder. Nasa still, small voice. Kaya na-renew yung vision ni Elijah. Binulungan na lang siya ng Panginoon. Hindi nakakayanin ni Elijah yung sigaw kasi. Di ba? Ikaw, depressed ka na, nangihina ka na, tapos sisigaw ka. Ano ka? Ang hina mo, klaseng tao. Ikaw na na-depress, lalo mo. Gusto mo nang mamatay. Di ba? Ang lungkot-lungkot mo na, meron na yung idea na bumubulong sa'yo na gusto mo nang mamatay, tapos sisigaw-sigawan ka pa, ay lalo kang madidepress. Oo. So si Elijah, in that moment, na down siya, ang Panginoon nangusap ng mahinahon. Sabi nga nila, yung una magre-raise ng voice, talo. Lagi akong talo sa asawa ko. Lagi ako nagre-raise ng voice ko eh. Pero you see that? God spoke to them, pero hindi sila nakinig. Kasi hanggang sa Hebrews 3, 7, 11, same, New Testament na to ha. Nakinig ba sila? Again, the answer is, they did not. So, kung may isa pang bagay na dapat na i-eliminate natin sa buhay natin, when it comes to God speaking to us, is the distraction that His Word offers. Question, ano yung mga distraction? Na alam mo distraction, pero ginagawa mo pa rin. Sa mga bata, ang pinaka-distraction, hindi lang siguro bata,
makita mata nyo. Paggising sa umaga, ang kamay nyo, ang unang hinahawakan ang Bible at nagbabasa. Oh, kailan nangyari yun? Cellphone kaya. Di ba? Yun eh, automatic yun eh. Ba't ganun? Di ba? That is your first distraction. Kaya nga kami ni Jeannie, dinidisiplina namin na yung first hour namin, never ever kaming hahawak ng cellphone. Paggising sa umaga, 6 to 7, no cellphone. Para kung mamamatay. Ay, kasi yun yung lahat ng communication mo nung gabi na pumasok, i-check mo, di ba? Pero nung na-practice na namin, ang sarap-sarap pala ng feeling na ang daming nagawa in 1 hour. Naka-devotion ka, naka-pray ka, nakapaligo ka na. Pero kung unahin mo yung cellphone, isang oras ka na sa cellphone, hindi ka pa nakapaligo. Wala. Sayang na yung time mo. At bigla kang magibibigla. Ay, bakit itong oras na to? Pero the whole time yung kumain ng time mo is yung cellphone. I believe that is the first discipline that we should really eliminate sa buhay natin, yung distraction ng cellphone. Kasi grabe talaga. Alam niyo may counter yung cellphone niyo? Alam niyo may counter niyan? Kung ilang oras na kayo nag-spend sa social media, o alam niyo naman pala eh. Try niyo na araw-araw. At the end of the day, i-review ninyo. Let's say, na-spend yung inyong oras 5 to 6 hours sa cellphone lang, social media. O laro-laro. Hindi ko kayo pipigilan. Mapipigilan ko ba kayong hawakan ng cellphone nyo? Hindi. Pero ito ang challenge ko sa inyo. Tingnan nyo kung ilang oras kayo nagsa-cellphone. Kung ilang oras kayo nagsa-cellphone, the challenge is this. Basa kayo ng Bible at the same time. Mag-pray kayo at the same time. Kasi nga, sinayang nyo na yung 6 hours ng buhay nyo sa isang araw. Yung dapat yung gawin, hindi nyo na nagagawa. So, i-challenge nyo yung sarili nyo disiplinan. Kung isang oras ako nag-spend sa Juan Panginoon, sa cellphone ko, 1 hour din po akong magbabasa ng Bible. Kaya nyo? Hindi nyo kaya, aantukin kayo. Kaya nyo, di ba? Isang oras. Have you tried reading the Bible 1 hour? Ano mangyayari? Talagang matutulog kayo. Kasi nga, nasanay kayo, nasa cellphone kayo, palagi nakatingin. Pero ang harm ng cellphone sa katawan natin, grabe. Pero gustong-gusto pa rin natin ginagawa. Totoo yan. So, I can enumerate a lot of things that distracts us. But I believe ang number one enemy natin, yung sarili natin. How we should discipline na hindi tayo nadidistract sa isang bagay na kahit saan, parang hindi tayo mabuhay. Sa India, may ginawa silang short film na ang cellphone, lahat kinuha ng alien. Oh, lahat sila naglalakad, biglang minagnet ng alien. Di ba? Lahat ng cellphone sa buong mundo lumipad doon. Wala na cellphone sa buong mundo. Alam niyo nang nangyari sa mundo, nagkagulo. Wala nang cellphone eh. Bakit? Nasanay kasi na may cellphone. Bakit nagkagulo? Lahat ng payment, di ba? Sa phone na tayo nagbabayad. Eh wala na. Oh, nagkaroon ng economic chaos. Oh. Lahat ng bills, lahat ng transaction na doon. Kaya nagkagulo sa India, wala na silang cellphone. Nagtinginan na sila, parang naging naging inutil. Walang magawa kasi walang cellphone. Hindi nila alam ang gagawin nung nawala ng cellphone sa kamay nila. Anong ibig sabihin nun? Talagang masama ng epekto ng cellphone sa buhay nila. Kasi pag nawala yun, hindi nila alam anong gagawin nila. Sana hindi dumating sa buhay natin yun. Na hindi na natin alam ang gagawin natin kung wala na tayong cellphone. Bakit yung mga lola at lolo natin, buhay naman kahit walang cellphone? Ayaw pa nga mamamatay. mag-cellphone. Oo. Ayaw pa nila mag-cellphone. Oo. Ayaw nga mag-cellphone hanggang ngayon, di ba? Kasi hindi niya alam. Kasi hindi alam. Move on na. Basta you understand, God wants our undivided attention. Anything that distracts us from that voice must be eliminated. It's hard, but try starting it. Alam niyo, napaka-liberating. Yung isang oras ng first day of the day,
na hindi ko hawakan ang cellphone ko. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko. Try nyo. Totoo. Give you, second thing is, God said, give your undivided loyalty to me. Topographical error. Give your undivided loyalty to God. Ano sabi? Hear, O Israel, the Lord is one. Bakit sinabi niyan ng Diyos sa kanyang mga anak? Kailangan bang dapat sabi niya, isa lang ako? Yes. Kasi nga ang daming God during their time. And this is one thing remarkable. After Joshua has conquered Canaan, what had happened is this. Chinala siya. Choose you this day. Di ba kinukot natin? Whom you will serve. Bago niya sinabing, as for me and my house, we will serve the Lord, He made an enumeration of certain gods. Hindi niya nga na-mention yung gods of Egypt. Usually, ang comparison is the God of Egypt, the gods of Egypt and God. Yun yung Exodus, di ba? Kinounter ng Diyos ang power ng Egypt, kaya nakalabas ang Israel. Pero nung time na chinalan sila ni Joshua, never that he mentioned the gods of Egypt. Hindi competition ng Diyos ang gods of Egypt. Alam niyo kung anong competition ng Diyos? The gods beyond the river. Ano yung God beyond the river? Yung God pa simula nung umalis si Abraham sa kanyang pinanggalingan, sa Ur of the Chaldees. Yung dala-dala nila. Alam niyo si Abraham, yung dala-dala rin mga Diyos na maliliit. Alam niyo ba mga tao noong unang panahon, may mga Diyos silang maliliit. Remember, nung si Jacob umalis kasama si Rachel, kinuha ni Rachel yung mga maliliit na Diyos ng kanyang tatay. Tinago niya. Kasi yung representation na kung saan sila manggagaling, naniniwala silang protection yon. Pero sabi ng ibang commentator, actually, kapag nasa iyo yung mga maliliit na Diyos na yon, ikaw rin yung magmamana. Mag-inherit ng Kayamanan. hindi, ng kayamanan ng family. Yung rights. Kaya kinuha ni Rachel. Inupuan niya. Kaya nga sabi ni mamatay-matayan si Laban, di ba? Sino yung kumuha? Kasi nandun nakasalalay yung parang birthright nung sino magmamana ng kanilang inheritance. Kinuha ni Rachel. Kaya sabi ni Jacob, kapag sino nakita mo, patayin mo. Hindi niya alam si Rachel yung nagtago nun. Oh. So hindi nakita ni Laban kasi nga nung hinahanap na pinupuan ni Rachel. Tapos sinabi, ba't hindi ka tumatayo? Meron po akong buwan ng dalaw, tatay. O ikaw. O, nagsinungaling pa eh. See that? So they have these small gods. And that is the challenge of Joshua. Choose you this day whom you will serve. Will you serve the gods beyond the rivers? The God of Abraham? Or what is the God of the clan of Abraham? Dala-dala pala nila yun all throughout. Can you imagine that? And then sabi niya, or the gods of this land. Yung Canaana. O piliin nyo, meron kayo, may dala-dala kayong God, o tsaka may ini-introduce na bagong God itong land na to. But as for me, then sinabi ni Joshua, and my house, we will serve the Lord. Kasi nga, yun yung gusto ng Diyos, walang iba na dapat mahalin ang kanyang mga anak, kundi ang Diyos lang. Ayaw ng Diyos na may kaagaw. Kayo nga eh. Kung meron kayong kaagaw sa boyfriend nyo, o kaya sa asawa nyo, di ba? Sakit-sakit. Oh. Parang ayaw ko na ituloy yung tanong. Tanong mo lang po. Kung sino nakaranas nun. Masakit naman talaga yung alam mo. Akala mo, mahal na mahal ka ng lalaki. O, yun na lang ilusin, lalaki. Ako, isa lang naman ako lalaki dito. Diba? Tapos puro kayo babae. Alang-alang babae yung sasabihin ko. Naranasan nyo na ba na akala mo itong lalaki ito patay na patay sa'yo? Tapos, kamukat-mukat mo, may nakita kang iba na dinibig. Yung akala mong patay na patay sa'yo, ngayon ang sarap patayin. Biglang magbabago yung pananaw mo kasi akala mo loyal na loyal sa'yo, di ba? And remember, isang bagay na sinasabi ng Diyos sa kanila before He said the Ten Commandments, I am a jealous God. Now, masama bang maging jealous ang Diyos?
Kasi, akala natin, jealous at saka envy, pareho hindi. Ang jealousy is to protect the relationship. Yun yung jealousy. Hindi yung jealousy na yung selos-selos na parang naiinis. Hindi yun. Ang jealousy ng Panginoon is a pure jealousy to protect the relationship. Kasi alam niyang may kaagaw. Kaya yung pagka-jealous niya, i-protect niya yung relationship na manatiling pure. That's why, I am a jealous God. Thou shalt have no other gods before me. Yun yung sinabi niya. So, you can see, i-recite niya every day. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Meaning, siya lang talaga ang aking paglilingkuran. Wala siyang magiging kaagaw sa aking buhay. Only God is the one true living God. And God knows it. Alam niyo kung bakit galit ang Diyos sa mga images? Kasi in the first place, wala namang magagawa ang images sa atin. The gods is not a competition of God Himself. Alam niyo yung competition ng Diyos? Kayo. Tayo. Anong sinabi ko? Sa dinami-dami ng mga ribulto, sana kung bawal talagang buwan ng ribulto, edi wala tayong ribulto rito. Wala yung mga ribulto ni sino yung hero ng Hong Kong. Diba? Yung mga terracotta warriors. Yung mga Buddha. Buddha. Hindi yun. Hindi naman hero si Buddha. Sa Pilipinas, yung palaging merong ribulto, si Jose Rizal, at si Andres Bonifacio. O, di ba? Wala namang problema gumawa ng ganong mga bust or mga replika na kung sino sila. Kasi nga, they're not a competition at all. Kung bawal talagang gumawa ng image, binawal ng Panginoon ng image kasi tayo, yung heart natin. Di ba the challenge to the people of Joshua is the gods whom you will serve? Kasi wala namang magagawa ang ibang Diyos kasi hindi naman totoo itong mga Diyos na to. They are unreal. And the problem is, because they are unreal, we put our faith in the unreal gods. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Kasi pag nilagay mo ang pananampalataya mo sa isang Diyos na hindi naman totoo, ikaw ang talo. Kaya, passionate ang Panginoon. Talagang sinasabi niya, stop doing that. You're harming yourself. I am the only one na pwedeng gumawa ng mga bagay na kailangan mangyari sa buhay mo. Mga mabubuting bagay na ikaw ang makakatanggap ng benepisyo. Kahit anong luhod mo sa image na yan, he is not a competition. Kaya nga sabi sa whom you will compare to me? Sino ay kukompare niyo sa akin? Wala. Because they are unreal. They're not true. Sino ang nakakatanggap ng harm? Tayo. So God said, please, don't allow yourselves to be fooled by thinking that there are other entities or gods that can answer your prayer, that can bless your life, that can make your life better. No, ako lang. So give me your undivided loyalty. Pangatlo, give me your undivided devotion. Paano kung mamahalin ang Panginoon ng buong pagkatao ko? Yung devotion mo sa akin, inisa-isa niya eh. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kasi ito yung mga connection doon. Isa sa mga na-learn ko is this. Sabi nila, kapag na-in-love ka, ang susundin mo ang iyong isip. Diba? Gamitin mo yung isip mo. Pero dito ko lang naunawaan, later on, I think tomorrow, yung preaching. What really dictates our decision, hindi ang mind. It's always the heart. Kaya ang inuna ng Panginoon, yung heart talaga. This is where we feel, this is where we decide. Andito, hindi dito. So pag-ingatan natin ang ating mga puso, sabi niya, so every desire that you have, with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kanino mo dinededicate ang mga bagay na to? Ang puso mo,
ang buo mong pagkatao kasi ang magiging competition yan ang sarili mo. Okay? Kung sa una, hear me, ang competition, lahat ng distraction. Lahat ng nasa palibot. Sabi ng Panginoon, eliminate mo yan. And then, I'm only one, ang competition is other gods. Yung akala mo makakatulong sa'yo, na hindi naman kaya. And the last one, sinong kalaban ng Panginoon dito? Ang sarili mo. Ikaw. Once hindi mo masurrender yung sarili mo, you are the competition that deprives God what He deserves as God. Yun yung ibig sabihin ng Panginoon sa Israel. You are about to enter the promised rest. Once you don't listen to me, you will not rest. Di ba sabi niya? Did they listen? They did not. And since the time that they did not listen to me, they will not rest until they die. And for 40 years, ano nangyari sa kanila? Libot lang ng libot. Ang taong hindi marunong makinig sa Diyos, ang hindi marunong magmahal sa Diyos, at ang sarili niya lang ang kanyang iniisip, ang buhay mo ay palagi na lang ng libot ng libot. Wala kang patutunguhan. Dahil hindi mo alam kung saan nanggagaling ang iyong direksyon. So ano ang challenge natin this afternoon? The challenge is the crossroads of life. Alam niyo bang one decision will make or break your future? Naalala niyo yung illustration ko ng Sunday? Yung babaeng sabi niya, sasagutin ko ang sino mang sumama sa outing. Oo, talagang kondisyon yun sa akin. Sabi niya sa aking kaibigan, saka sa akin, sino man nasasama sa outing, doon ko ibibigay yung decision ko. Hindi ako sumama. Ako yung pinuntahan. So ako yung desisyon niya. Pero, hindi siya ang desisyon ko. See that? Alamin niyo ang nangyari sa kanya? Hindi ito chismis. Nagkatuluyan sila. Totoo yan. Seryoso yung lalaki sa yan, nagkatuluyan. Pero hindi naging tahimik ang kanilang buhay. Every time na nag-aaway sila, maniwala kayo sa hindi, ang napiperwisyo ako. Kasi sa akin lang nakikinig ang babae. So every time na mag-aaway, sasabihin niya, pwede mo akong samahan. Bakit sasamahan kita? Hindi ka ba nahiya? Sabay tayong nanligaw. Karibal mo ko. At alam mo naman na may gusto yung asawa mo sa akin. Pag nag-aaway kayo, ako pa rin ang pwedeng mag-settle sa inyo. Hindi pwede. Maawa ka. Huling pagkakataon, talagang huling pagkakataon. Sinamahan ko. Lumuluhod siya sa babae. Sabi niya, kahit na ikaw pa yung kasama, hindi ko napapatawarin to. Grabe talaga. Ganon niya kamahal ang babae, pero ang babae, dahil hindi naging magandang relationship, kahit ako daw, yung pambato, I am the last card, hindi rin makikinig sa akin. Sabi ko nga alam ko naman hindi naman makikinig Sa isip ko lang, kasi in the first place, hindi mo naman siya mahal. Di ba? Ako yung mahal niya Ang problema, let's say kung mahal ko siya, at pinili ko siya, wala ako dito ngayon. You get the point? Yes. Because I choose God where it matters the most and rejected the most tempting opportunity. Hindi ba flattering yun? Ikaw yung pupuntahan niya? Ayaw ko na nga magsisimba ako Ikaw pa yung pinuntahan, ba't hindi ka sasama sa outing? Yun yung meaning nun. Ikaw ang gusto ko. Pero anong sabi ko sa sarili ko? Hindi, pipiliin ko ang Diyos. Tinitingnan nyo, binigyan ako ng talagang dapat para sa akin. The best na babae sa buong mundo. Sorry to say that. Nung si M dito, yung nag-attend kahapon, sabi niya, Pastor, sino naging asawa mo? Sabi ko, anak ng missionary.
Ay, akala ko graduate din ng ng Bible School. Sabi ko, ayoko na sa graduate ng Bible School. Hindi. Sabi ko, ang kalooban kasi ng Panginoon, hindi ko muna pastor ka, graduate agad ng Bible School din yung magiging asawa mo. Hindi naman lahat, kasi may mga graduate din ng Bible School na problema din kasi sa ministry. Hindi ko mo graduate ka ng Bible School, okay ka na. No. So sabi ko sa kanya, ang kalooban lang ng Panginoon ang sinunod ko. And I believe that one single decision that I made when I was a young man made me who I am now. Remember, mag-iingat tayo sa one major decision sa buhay natin. We are at the crossroad that we have to make a choice between God and your desires. Always choose God. Kahit unpleasant pa siya. Alam niyo, kapag pinili yung Panginoon, hindi naman madali eh. Hindi magiging magaan yung kalooban niyo. When I say hindi magiging ganun ka-pleasant yung pakiramdam. Kasi sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, you will really suffer. There are times na magsasuffer ka sa choices mo for a moment. Ganun din ang nangyari kay Jesus Christ, di ba? Let this cup pass from me. But not my will, but your will be done. Ano ibig sabihin? Kung pwede lang hindi ako mamatay sa cross, can you please do that? Pero hindi. Gusto ng Ama na mamatay si Jesus Christ sa cross. He chose what God wants. So even the Son of God struggled at the crossroad of His life. Will I die on the cross or not? Alam niyo ba yon? Na halos dugo ang pawis ni Jesus Christ. Hindi yon something pleasant. Nasundin mo yung kalooban ng Panginoon. It will always be a struggle because you know, you think like you're giving up something so important in your life, something na parang make or break din sa'yo, at i-give up ko to. Pero alam mong hindi tama. At alam mo, kapag pinili mo ang Panginoon, you will lose it forever. But once you choose God, I tell you, it will make a lot of difference. This is a challenge for all of us. Hindi magiging madali ang pagsunod sa Panginoon. Napakadaling sabihin, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, at buong mong lakas. Pero once it's there, once the opportunity is there, I tell you, it's a struggle. That's why, before all this thing comes, you decide in your heart. Kasi kapag nandyan na yan, kapag hindi prepared ang iyong puso, you will really, really struggle. And even to that point na parang ang Diyos lang i-give up mo. Ano yung standard of choice mo? Will it glorify God? Will my choice glorify God? Will my choice be pleasing to God? Yun lang yung tanong doon. Maluluwalhati ba ang Panginoon? Matutuwa ba ang Panginoon sa choice ko? And we make choices every day. There are simple choices. Hindi mo kailangan mag-struggle, mag-decide kung magtututbrush ka o hindi. It's not a struggle, right? Automatic sa atin. Hindi rin struggle kung maliligo ka o hindi. Malimig ngayon, ayaw ko maligo, maya-maya na lang. Hindi struggle yun. Pero kapag lumaki na yung mga choices and decision like life-changing decision, ito na yung tatanungin mo. Kalooban ng Panginoon. Mag-glorify ba ang Diyos? Matutuwa ba ang Diyos sa gagawin ko? And again, it may be unpleasant for us, but what matters is God has been glorified. So the next time you're facing something major sa buhay nyo, the best way to ask is, anong kalooban ng Panginoon? Maluluwalhati ba ang Panginoon? Matutuwa ba ang Panginoon sa aking choice? It's not easy. But once you overcome that, I tell you, God will open the door na hindi mo alam, hindi mo makontain ang lahat ng blessing at opportunity. Do you know that many times in my life, tumutulo na lang ang luha ko sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. At sinasabi ko, anong ginawa ko, Panginoon? What have I done to deserve this? I'm always humbled how God has worked in my life. Even until this very moment. I know marami pang surprises ang Panginoon sa akin. It's so exciting. But I believe this has happened because of one
single choice. So make the best of your choice. And I believe God will work wonders in your life. Aim for God's best, not yours. Love God above all. That is how to love Him with all I am. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the word, the challenge. It's you who keeps on running after us. You loved us so much. It's us, Panginoon, na napaka-stubborn. Matigas ang aming mga puso. Matigas ang aming mga ulo. Patawarin niyo po kami. I know it will never be an easy thing to do, to make a choice for you. Kasi palagi kami at nasanay kami na ang pinipili namin ay para palagi sa amin. But Lord, this afternoon we repent of our sins by choosing what we want over what you want sa aming mga buhay. Help us to fully and totally surrender ourselves to you. Na ang gusto mo, hindi ang gusto namin ang masusunod. Tulungan niyo po kami na may lakas kami when these kinds of decision comes along the way, that we, like the Lord Jesus Christ, chose the higher road of glorifying your holy name. Thank you, Lord, on how you empower your people in our lives. May you be glorified. Thank you for answering this prayer. Please you commit in us. In Jesus' name. Amen.